Magaling talagang makiramdam itong si Karina. Kung siya sigurong asawa ko, ay hindi ako makakapagtago ng anumang lihim. Hinalikan ko siya sa loob ng elevator. Hindi naman siya tumutol, agbahagya pang nagpakawala ito ng buntong hininga. Pabalik sa taas ng building ay dala-dala ko na ang 6-pack na beer. Ako na din ang nagbitbit ng sitsiriyang binili ni Karina. Sa elevator muli ay naging tuso si Karina. Kami lang ang sakay nun at ang mga kamay ko ay may hawak na parehas. Sinapo ni Karina ang aking matitigas ng muscle. At ikaw, pwede ba magsuot ka naman ng panloob? Nakakapag-init ka. Alam mo ba yon? Sabay haplos pa ni Karina sa aking braso. Oh please, stop it Karina. Wika ko naman. Nang pumasok kami sa unit, ay nakaupo na si Hipag sa sopa. Pinatay ni Kat ang ilaw upang maging sinyan daw ang dating. Niyaya naman ako ng dalawa na samahan sila sa panonood. Ako ay nakaupo sa tabi ni Kat at si Karina naman sa kabilang side ni Kat. Kapag sumusulyap ako sa kaibigan ni Hipag, ay parang naiinis naman siya dahil hindi niya ako katabi. Parang nagsiselo siya kay Kat. Lalong nagselo si Karina nang bagyang nahilig sa akin si Hipag. Itinaas niya pa ang mga paa sa bimbag. Nakita ko naman ang mga mapuputi at makinis na hita ni Hipag. Napansin naman agad ito ni Karina. Alam niyang tumitingin ako sa hita ni Hipag. Kaagad naman nakaisip si Karina ng paraan. Friend, pause mo muna. Pahiram naman ako ng short mo. Magpapalit lang ako. Medyo mainit kasi itong pants ko. Palusot ni Karina at umirap pa sa akin. Pumasok si Karina at nagpalit sa aming room. Nang maiwan kami ni Hipag ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad ko itong hinalikan. Alam kong medyo naiinitan na rin siya at nadadala sa mga pinapanood namin. Friends with benefits pala ang pamagat. Kaagad pumiglas si Kat nang marinig na bumukas ang pintuan. Namangha ako sa nakita. Si Karina ngayon ay nakashort na rin. Ang pinili pa nitong suot ay yung medyo maiksi talaga. Pagdaan nito sa harapan ng TV ay tila kita ang magandang hubog ng katawan niya. Mukhang nangaangkit din si Karina sa mga ginagawa. Parang nakapambahay na lang si Karina. Parehas na sila ni Hipag na nakasando lamang. Si Hipag nga lang ay walang suot na panloob. Napansin din ito kagad ni Karina dahil nga ilang minuto pa lang sa pagkakaupo ay tumayo itong muli upang mag-CR daw. Paglabas ng CR ay tama ang aking hinala. Inalis din ni Karina ang kanyang panloob na pantaas. Mas kita ngayon ang kanyang kayamanang itinatago. Gaya nga ng sabi niya kanina, ay init na siya. Kuya Bogs, pahingi naman ng beer. Hiling ni Karina. Tumango ako at nagtungo sa rep upang pagbigyan ang kahilingan ng magandang dalaga. Pagbalik ko ay umusod si Karina ng upo. Si Hipag naman ay nasa dulo na ng sofa. Si Karina naman ay nakaangat ang dalawang paa sa sofa kung saan may space pa sana para ako doon ay maupo. Ay, wala na bakante. Pabiro kong wika sa kanila. Ay sorry Kuya Bogs, dito ka na lang oh. Sabay baba ni Karina ng mga paa. Magaling talaga itong si Karina. Planado ang galaw. Si Hipag naman ay walang kamalay-malay sa mga binabalak ni Karina. Inabot ko kay Karina ang isang beer at kaagad naman niya itong ininom. Matapos ang ilang tungga ay binaba niya ito sa lamisita at inabot naman ng plastic na may lamang mga sitsirya. Alam kong sinasadya ni Karina na yumuko. Tagumpay naman siya dahil kitang-kita ko ang kanyang itinatagong kayamanan. Napahawak pa siya sa aking hita nang bumalik sa pwesto. Si Hipag naman ay busy sa panunood. Kuya, pulutan o? Alok sa akin ni Karina. Matapos ang isang palabas, nagpaalam si Kat na magsi-CR at magsalang daw siya ng isa pang palabas.
Pagkasara ng pintuan ng CR, ay sumunggab kaagad si Karina sa akin. Kuya Bogs, bakit ganito? Ang hirap naman. Bulong na Karina habang kami naghahalikan. Muli ko naman nahagkan ang malalambot na labi ng kaibigan ni Hipag at naamoy ang mabangong hininga na may halong amoy ng alak. Ilang sandali pa, bumalik na rin sa pwesto si Karina. Alam niya na lalabas na si Hipag. Isinalang niyang isang DVD na hindi pinili. Sikat naman ay napatitig sa akin. Nagsalita si Kat na walang boses. Sumenyas at naintindihan ko ang sinabi nito. Wala daw ba akong panloob? Tumango lang ako at umupo na rin si Kat sa aking tabi. Ngayon, si Karina naman ang walang upuan. Hindi naman ito pumayag at mabilis na nakaisip ng paraan. O ano ito? Nagbayad ako dito ha? At bakit wala akong upuan? Biro nito at pinatabi kaming dalawa ni Hipag. Ngayon ay nakagitna na ako sa kanila. Hindi ko malaman kung saan ako hihilig. Parehas na mababango ang aking katabi at naging problema ko ay ang aking init na hindi ko mapigilan. Ayos lang ito kung tutuusin. Parehas ko naman na angkin na ang dalawang babaeng katabi ko. Ngunit ang problema ay si Hipag. Hindi alam ni Hipag na naangkin ko na ang maganda niyang kaibigan. Kapag binabayaan ko ang ganito, ay maaaring maging komplikado para sa kanilang dalawa. Kinuha kong isang unan sa sahig at ipinatong ito sa aking kandungan. Kaagad napansin ito ng dalawa. Sabay pang napatawa ang magkaibigan. Ayan, magsuot ka kasi ng panloob. Alam mo namang babae ang kasama mo. At saka huwag kang papadala sa pelikula. Wika ni Kat. At muling nagtawanan ang dalawa. Nabigla ko sa sinabi ni Kat. Si Karina naman ay patuloy ang pagtawa. Parehas kang nakatingin ang dalawa sa aking katawan. Wala naman ako maisagot sa mga biro nila. Girls, manood na nga lang kayo. Tangi kong nasabi. Sa pangalawang DVD ay ganun pa rin ang tema. Love story na may kasamang sensitibong mga eksena. Kaya hindi na nawala ang init ng aking katawan. Bawat eksena, minsan nag-uusap ang dalawa. Ako naman ay nasa gitna pa rin nila. May pagkakataon pang inaabot ni Karina kay Kat ang kinakaing chips. Dahil dito ay sumasagi ang katawan niya sa aking braso. Kat, kawawa naman si Kuya Bogs. Mabibitin kasi wala si Ate Angel. Natatawan tukso ni Karina. E paano nga silang mag-aano? E nandito ka? Tanong na wika ni Karinang muli. Hindi ko nga alam siguro pag may duty ako. Natatawang sagot naman itong si Hipag. Lantaran na ang usapan nila dahil na rin sa palabas. Akala ko ay maghihinala itong si Karina na magkasalo si Angel at Kat sa akin. Gustong gusto kong angkinin si Karina nung gabing yun. Lalo na nang siya ay humilig sa aking braso. Parang sinihan ng tagpo. Gustong gusto kong haplusin ang katawan ni Karina. Subalit tiyak na makikita ito ni Kat. Alam siguro ni Karina na pinagmamasdan ko ang kanyang cleavage. Kaya't humalakip-kip ito upang lalong umangat ang kanyang itinatagong kayamanan. Natapos muli ang palabas. Halos 2 oras akong nakakaramdam ng init sa aking katawan at bitin na bitin ako. Gusto ko nang makipagniig kanino man sa kanila. Itong si Karina rin ay ganon din ang nararamdaman. Si Hipag naman ay walang imik. Marahil ay sold sa aming pagniniig kanina. Nagyaya ng matulog si Kat. Sumunod ka na lang friend ha. Wika ni Catherine sa kaibigan na nagpaiwan pa sandali upang ubusin ang beer. Kapag nag-overnight si Karina ay itinataon nilang wala talaga si Mrs. Alam naman ito ng aking asawa at okay lang sa kanya dahil walang kasama si Hipag.
Sa ganong pagkakataon naman, automatic na sa sofa ako matutulog. Pumasok na si Kat sa room namin. Alam kong nagpaiwan si Karina upang masolo niya ako. Pero ang problema ay kung saan ko siya pwedeng angginin. Napangiti ang kaibigan ni Hipag nang isara ni Kat ang pintuan. Solo na namin ang sala na ang pintuan ng kwarto ay katabi lamang. Maliit lang ang unit namin, 1 bedroom. So kuya, gano'n na lang ba yon? Uubusin na lang ba natin ng beer? Natatawang pabulong sa akin ni Karina. First time kong maangkin si Karina na nakainom kung sakali. Kung tutuusin, ay mas gusto ko pang nakikipagniig ng nasa ulirat dahil mas dama ang sensasyon at init. Pero kung si Karina ang kaharap mo, kahit anong sitwasyon, ay tiyak na hindi ka na makakatanggi. This is so difficult, Karina. Baka magising si Hipag. Wika ko naman. So what? Does it matter? May nangyayari din naman sa inyo. Malay mo, makijoin pa si friend. Natatawang tusong sagot ni Karina. Lalong nagigtingan ng aking ugat sa suhestyon ni Karina. Threesome with Karina and Kat? Maganda sana ang balak ni Karina. Ngunit nang maisip ko ay ang maaring kalabasan ng pagniniig naming tatlo. May rules kaming sinusunod ni Catherine at ito yung rules ni Mrs. Si Hipag lamang ang pinapayagang makasiping ko bukod sa kanya. Pero ito'y depende na lamang kay Hipag na lumalabag din naman sa aming batas ang aming pagniniig na walang gamit na proteksyon. Tumikit muli si Karina sa akin. Inakbayan ko naman siya at dinama ko ang lambot ng katawan niya. Tahimik pa rin si Karina. Siguro'y nag-iisip kung ano ang gagawin upang maisakatuparan namin ang init ng laman ng isa't isa. Galing sa pagkakasandal sa akin ay humigani si Karina sa aking kandungan. Ang isang kamay ko naman ay idinantay ko sa kanyang tiyan. Kuya Bogs, let's do it here na lang or sa banyo or anywhere. Please? Hiling ni Karina. Desperado na. Sa init ang kaibigan ni Hipag. Wala na siyang maisip na paraan. Ako naman ay hindi ko maiwaksi ang maaaring magsusumbong si Kat. Nakapahiga pa rin si Karina sa aking kandungan ay nahaplos ko na ang kanyang makinis at mapuputing hita. Sobrang init na ang bumabalot sa katawan ni Karina, kaya't hinaplos niya na rin ang kanyang sariling katawan. Niyuko ko siya at inalikan. Hindi talaga ako magsasawang halikan ng dalagang ito dahil sa malalambot niyang labi, maging ang mabangong hininga. Inumpisahan ko ng pasayahin ng dalaga. Damandama kong handang-handa na siya sa pag-iisa. That's more I like it, kuya. Pabulong ng wika ni Karina. Shh! Bawal naman sa kanya, baka magising si Kat. Nakabukas pa rin ang TV ngunit mahina naman ang volume nito upang marinig namin kung lalabas si Kat sa room namin. Mainit ang aking ginagawa kay Karina. Tumagilid pa to ng paharap sa akin. Kinagat-kagat pa niya ang kanyang labi. Nagtatalo pa rin ang aking isipan. Ang mangyayari kung makita man kami ni Hipag. Pwede rin namang kausapin siya ni Karina as her friend. Kung pwede ngayon, ay sana. Ginawa na niya kanina pa. Ibinaba ni Karina ng bahagya ang aking suot at bahagya kong pinasaya. Sabik na sabik si Karina na tila parang mahabang panahon na hindi nakatikim. Malakas ang loob ko dahil kung bumukas man ang room namin ay hindi kaagad makikita na pinapasaya ako ni Karina. Parang natutudog lang siya sa ganong posisyon. Napatingala ako sa sayang ginagawa ni Karina. Habang hinahaplos ko naman ang kanyang katawan ay nakarinig kami ng kaluslos sa room. Natagilan ako sa aking ginagawa, ngunit si Karina ay tila walang narinig. Tinabi ko siya upang warningan, ngunit deadma lamang siya at parang
Lumalakas pa ang kanyang ingay. Kuya, just relax. Marahang wika pa ni Karina at patuloy sa kanyang ginagawa. Lumakas ang kaluskos at pinigil ko na talaga si Karina. Sakto namang bumukas ang pintuan. Patay, sabi ko sa sarili. Kuya Bogs, nag-text si ate. Bilhan mo doon ng vitamins si baby. Ano yan? Kulat si Kat habang binabasa ang text sa CP. Kunin mo nga itong friend mo, Kat. Nalasing na yata. Palusot ko naman na parang walang nangyayari. Nagtulog-tulugan si Karina pero ang pagkakahiga niya sa aking hita para akong binuhusan ng tubig na hindi pa rin mawala ang init na aking nararamdaman. Kinisig ni Hipag si Karina at kunwari na alimpungatan ito. Kuya, sorry ha. Nakatulog ako sa iyo. Palusot pa ni Karina. Nagtungo ang dalawa sa room at bumalik si Kat sa pintuan. Kinabahan ako sa muling paglabas ni Kat. Pero isasara pa lamang niya ang pintuan. Pero kinausap din ako. Kuya Bogs, diyan ka na muli sa sopa ha. Natatawang paalam ni Kat. Pinawisan ako ng malamig at parang napako ko sa sopa sa naganap na muntikan na kaming mahuli. Pero ako na my first time na nabitin ng isang dalaga. Magpapasaya na lamang sana ako. Pero gusto kong mai-release sa pamamagitan ng pagniniig. Iniligpit ko muna ang kalat sa lamesa at uminom ng malamig na tubig. Nag-isip ako, gisingin ko kaya si Hipag? Total, legal naman kami. Pero kapag ginawa ko yon, tiyak nagigising din si Karina. Nakapagdesisyon ako at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kwarto. Patay ang ilaw at ang TV sa sala at tanging lampshade lamang ang nakabukas. Nang masilip ko ang loob ng kwarto, ay namangha ako sa aking nakita. Kumislot at parang gustong kumula ng aking mga ugat sa nakita. Si Hipag ay nakapikit, ngunit nakanganga na parang nasisiyahan at si Karina naman ay hinahaplos ang katawan ni Hipag. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Marahil, bago ko pa naangkin si Hipag at sa tagal na nilang magkaibigan, ay na-explore na nila ang bawat isa. Pigil na pigil ang bawat hininga ni Hipag. Si Karina naman ay patuloy ang ginagawang pagpapasaya sa kaibigan. Dahil na rin siguro sa nabitin siya kanina, ay kay Kat na lamang niya ibinuhos ang init. Paano naman ako? Inisip kong sumali pero nagdadalawang isip ako. Baga magulat sila at matakot o ano pa man ang maging reaksyon na dahilan upang lalong hindi matuloy. Sa maliit na siwang ng pintuan ay pinanood ko muna ang ginagawa ng dalawa. Hindi ko akalain na kaya pala nilang gawin ang ganoon. Ganon din kaya si Hipag at si Mrs. pag wala ko? Maraming tanong sa aking isip, kasama ang pagnanasa. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinapanood ko pa rin ang dalawa. Hindi ako makapaniwala na talagang ginagawa nila ito. Nakatingin sa pintuan si Karina at parang alam niya na nanonood ako sa kanila. Pinuksan ko pa ng kaunti ang pintuan dahil alam kong nakatalikod si Hipag at busy sa kanyang ginagawa. Si Karina naman ay napatingin sa pintuan kung saan ako ay nanonood at sinasadya pang ilakas ang ingay upang akitin ako. Amoy na amoy ko ang maliit na kwarto at halimuyak ng mga pawis nila. Ang mga amoy nila ay sobrang nakakapang panasa sa akin. Kat, you're so good, wika ni Karina. Pero kailangan ko ng lalaki. Mahina pero tinig kong sabi ni Karina. Napahinto si Hipag sa kanyang ginagawa. Nag-isip ito at nagbulungan sila ni Kat. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila sa isa't isa. Pero si Karina na alam niya nanonood ako, medyo inilakas ang sinabi upang marinig ako.
Friend? Wala akong maasahan sa boylet ko ngayon eh. Hindi ko siya feel. Talaga. Uy ka ni Karina. Pwede bang yung kuya mo na lang? Natatawang pabirong sabi ni Karina kay Kat. Tinapik ni Kat si Karina dahil sa sinabi ng kaibigan. Napatakip si Catherine sa bibig ng kaibigan niya dahil medyo napalakas ang pagsasalita nito. Gaga ka ba talaga? Sabi ni Kat. Ako naman ay naghihintay pa rin sa pintuan na nakasilip sa awang. Sa tagal ko doon ay medyo nangangawit na ako at hindi sinasadyang na itukod ko ang isang kamay sa pintuan dahilan upang makalika ito ng ingay. Hala! Gulat si Hipag kasabay ng paghigilap ng kanilang mga saplot. Si Karina naman ay walang reaksyon. Nagtakip lamang ito ng kumot pero hindi nagmamadali. Pinananindigan ko na ang pagtulak sa pintuan at pumasok na ng tuluyan. Oh, gising pa pala kayo? Kukuha lang sana ako ng kumot. Teka, bakit gising pa nga kayo? Tanong ko sa dalawa. Ako pa ngayon ang parang masungit. Wala lang Kuya Bogs. Malambing na tinig ni Karina. Kumuha ko kunwari ng kumot sa aming cabinet at dahan-dahan ang aking mga galaw para matagalan ako sa loob para hintayin na rin ang reaksyon ng dalawa. Parang walang balak magsalita sa kanila. Si Karina ang bumasag sa katahimikan bago ko lumabas. Kuya, sorry. Maingay ba kami? Si friend kasi kinikiliti ako. Natatawang wika pa ni Karina. Parang nahiya naman si Hipag sa sitwasyon at napahawak na rin sa sando niya na nakatapi lamang sa harapan niya. Magdamit ka nga Kat at baka masipon ka pa. Piro ko naman kay Hipag. Lumabas na ako at hinatag ang pintuan pero hindi ito nakasara. Sa tingin ko'y nagkahiyaan ng dalawa pero alam kong bitin silang parehas. Humiga ako sa sopa. Ang aking ulo ay nakaside kung saan nanduan ang pintuan ng room namin. Kung may sumilip man ay hindi ko mapapansin kaagad. Hinaplos kong aking sariling katawan. May lumabas sa pintuan at hindi ako tumigil dahil alam ko kung sino man sa kanila ang lumabas ay okay lang. Kuya Bogs, bulong niya sa akin. Kuya Bogs, samahan mo naman kami sa loob. Hiling niyang muli. Lumingon ako at si Kat ang nagsalita. Kita sa mga mata ni Kat ang pagkabitin. Bago tumayo, ay hinawakan ko muna ang leeg niya at inilapit ang aking labi sa kanya. Hinalikan ko si Kat. Napabuntong hininga si Kat sa aming halikan. Hindi na siya nag-aalinlangan na baka mahuli kami ni Karina. Marahil ay desidido na siya na i-share ako kay Karina. Halos alauna na ng madaling araw yon. Kumalas sa Kat sa aming halikan. Tumitik sa aking mga mata. Kahit lampshade lamang ang ilaw ay aninag ko ang makinis at malaanghel na mukha ng aking Hipag. Kumagat pa ito sa kanyang labi bago nagsalita. Kuya, halika na sa loob. Samahan mo kami. Wika ni Kat. Dito ay halos pumalakpak na ang aking tenga. Alam ko na ang kanilang balak. Pumasok kami sa loob ng kwarto at inabutan ko si Karina na nakakumot pa rin. Alam kong wala itong suot na anuman sa ilalim ng kumot na ayon. Isinara ni Kat ang pintuan at ako naman ay nakaupo sa bandang paanan ni Karina. Si Hipag naman ay umikot upang sa tabi ni Karina umupo. Makikita sa mga mata ni Karina ang galak at sa wakas ay maaangkin ko na siya. Akala ko ay hindi na matutuloy dahil wala nang maisip na discard kanina si Karina. Yung pala ay pag-iinitin niya muna si Hipag. Kuya, dito ka na sa gitna oh. Sabay usog ng unti ni Karina. Nakakahiya naman sa inyo. Palusot ko kunwari. Kuya, may sasabihin daw si Karina sa'yo. Nahihiyang wika ni Kat. Napatas ang kilay ko sa sinabi ni Hipag. Ano yun? Tanong ko. Itinaas muli ni Karina ang isang kamay na parang
Niyayaya akong tumabi sa kanila. Sumunod naman ako. Amoy na amoy sa aming kama ang pabango ni Karina na kumapit na sa kumot. Humiga ako sa gitna ng dalawang dalaga. Nakita mo ba ang ginawa namin kanina ni friend, kuya? Tanong ni Karina. Ha? Ang alin? Pakunwari ko. Kunwari ka pa. I know. You saw each other. Prangkang sagot ni Karina. Yun ba? Sorry naman. Hindi ko sadya. Kukuha lang sana ako ng kumot. Palusot kong muli. Friend, sure ka ba? Tanong ni Hipag sa kaibigan. Ikaw na kasi magsabi, friend. At home ka naman sa kuya mo, hindi ba? Sagot ni Karina. Kinurot ni Hipag ang kaibigan. Nagsabihan na ba sila ng kanilang mga sikreto? Alam na din kaya niya na naangkin ko na si Karina? Alam na din kaya ito ni Mrs.? Parang nablangko akong muli ng sandaling iyon. Kuya, kasi si Karina, nakita pala tayong nagniniig the other night. She wants to have something. Wika ni Kat sa akin. Sinabi na pala ni Karina ang mga nakita niya. Ngunit mautak itong si Karina. Ang alam ni Hipag ay hindi ko pa naangkin ng kaibigan. Hala, hindi pa ba kayo nasiyahan kanina? Biro kong balik sa kanila. Tinapik ako ni Hipag sa tiyan at dumantay na siya. Ipinatong ni Kat ang isang hita sa aking hita. Ang mukha naman niya ay nasa aking dibdib ngayon. Si Karina naman ay tumagilid upang harapin si Kat. Nag-usap ang dalawa. Iba pa rin kasi Kuya Bogs kapag tunay na lalaki ang aming kasiping. Natatawang wika ni Karina. Kuya, okay lang ba? Karina is my best friend naman. Okay lang kaya kay ate? Tanong ni Kat. Sinabi ko sa kanila na matinding sekreto lamang namin ang mangyayari nung gabing iyon. Kuya, maganda ba ako? Wika naman ni Karina sa pagputol ng aking sinasabi sa kanila. Oo naman, sagot ko dito. Kuya, ikis mo nga si Kat. Natatawang wika muli ni Karina. Tuso itong si Karina. Kunwari lamang ako at maging siya na, kunwari, ay hindi pa kami nagsisiping. Tumitig ako kay Hipag at marangin nalikan ang mga labi nito. Buntong hiningang muli ang aking magandang Hipag at ang hita niya ay nakapatong sa aking hita ay gumalaw na. Ang saya naman, di ba? Sabi pa ni Karina. Kumala si Hipag at tumingin sa kaibigan. Friend, ikaw nga. Don't be harsh, ha? Wika ni Hipag kay Karina. Hinawakan pa ni Karina ang aking pisngi at ako'y sinimulang halikan ng dalaga. Natikman ko na naman ang malambot na labi ni Karina. Napansin ni Kat na tila nakakaramdam na ako ng init. Hindi makagalaw ang aking mga kamay dahil ginawa nilang unan. Huminti sa paghalik si Karina sa akin at bumaba sa aking dibdib. Hinalikan naman ni Karina ang aking leeg. Kayo nga girls sa mag-kiss, hiling ko sa kanila. Kaagad naman nagharap ang dalawa at nagtawanan pa bago maglapat ang kanilang mga labi. Napakaganda ng tagpo. Dalawang babae sa aking harapan ang naghahalikan. Nang umangat si Kat ay bahagyang nahila ang kumot na takip sa katawan. Lumabas ang katawan ni Karina. Napatigil sila sa kanilang halikan. Ay, nahihiyang tawa ni Karina. Ibinalik ni Karina ang tapi na kumot. Natawa naman si Kat sa nangyari. Umupo si Hipag at inalis ang suot na sando. Friend para hindi ka maasiwa. Nagtanggal din ng aking Hipag ng damit. Muling humiga si Catherine sa aking dibdib at nadama ko ang mainit na katawan at malambot nitong katawan. Si Karina naman ay bagyang inangat ang isang paa at ipinatong sa aking hita. This time, medyo maluwag na ang aking mga braso. Naigalaw ko na mga ito at tinungo ang katawan ni Karina. Hinaplos ko yon. Si Hipag naman
ay sa tagiliran kung saan bahagyang nasasagin ang kanyang katawan.